News ngayon. Leader ng Lambda Rho Beta Fraternity bumingkos sa mga pulis. Kotseng ginamit sa pagdala kay Marvin Reglos sa ospital. Nakarehistro pala sa frat leader. Aksidente sa Pangasinan. Delivery truck nawalan ng preno. Ilang sasakyan inararo. 10 sugatan. 4 dead on arrival. All roads lead to Baguio. Flower Festival ng City of Pines lalarga na. Mga turista, dagsa. Mga hotel, fully booked na. Ang traffic, kamusta na kaya? Pagcor Chairman Cristino Nagyat, pinaiimbestigahan na ng Malacanang. Kaso, hirit ni Pangulong Noynoy Aquino. There's presumption of innocence until proven guilty. Napatingin na po, negative naman po yung lumabas. Sa Ronda Provincia, batang pinampon nakabalik sa pamilya. Kaso, ang ending hindi happy. Dalagita, binugaw daw ng sariling ina. Sa Novaliches Republic, kakaibang pang-iwas sa traffic. Kilo lang, white lady. Kakaibang lengguwahe at discarding ito, patok sa mga pasahero. Isang gabing puno ng balitaan. Mula sa iba't ibang sulok, hagip bawat anggulo. Ito ang Pilipinas News. Umpisan natin ang balitaan sa hazing victim na si Marvin Reglos. Matapos lumutang kahapon, strength na ngayon ng investigasyon ang leader ng Lambda Rho Fraternity na si Eduardo Escobar. Pero ang NBI gustong makasiguro muna. Makibalita tayo kay Trish Roque. 3 oras tumagal ang pakikipag-usap ng Antipolo Police sa mga opisyal at estudyante ng San Beda College, Manila. Ilang estudyante raw ang gustong magbigay ng salaysay sa pagkamatay ng hazing victim na si Marvin Reglos. Pero ayaw itong idetalye ng mga pulis. Sa ngayon po, nag-iimbestiga pa po kami. At kung meron po kaming makukuha, ipapaalam po namin sa inyo. Maging ang contact ng News 5 na kasama sa meeting, ayaw munang magpa-interview. Pero nauna nang sinabi ng source na isang alias balang nakarinig sa usapan ni Marvin at 2 pang lalaki habang sila'y nasa San Beda noong Sabado bago pumunta ng Antipolo. Initiation daw sa frat ang kanilang topic. Sa ngayon, itinuturing ng suspect ng Antipolo PNP ang Grand Rowan na si Eduardo Escobar na humarap kahapon sa NBI. Napag-alaman kasi ng mga pulis na kay Escobar ang pulang Honda City na may plakang WMF 174 na ginamit para ihatid si Reglos sa ospital pagkatapos ng initiation. Pero hindi muna nila pwedeng arestuhin si Escobar dahil lampas na ang 36 hours na prescribed period para siya'y arestuhin. Salungat yan sa utos ng NBI na kailangan pa ng investigasyon sa iba pang miyembro ng Lambda Rho. Base sa sworn statement ng caretaker ng resort sa Antipolo na si Jomar Estomago at guard na si Francisco Comon, alas 10 ng gabi ng February 18 nag-check-in ang may 20 lalaki. Kinabukasan ng bandang alas 7 ng umaga sila nag-check out. Nakita rin daw nilang may inalalayang lalaki ang grupo na puro pasa at parang lasing kung lumakad. Positibo rin nilang kinilala ang 2 suspect na sina Boji Babiap at Eric Castillo. Tuloy naman ang buhos ng mga nakikiramay sa burol ni Marvin sa Isabela. Sa Sabado, March 3 ang libing niya. Trish Roque, News 5. Mukhang naging allergic muli ang mga Pinoy sa salitang hazing. Sa Barangay Commonwealth, 23 kabataan ang hinuli matapos isumbong ng isang concerned citizen ang ginagawang hazing. Kaso na late ang mga tanod. Party na lang ng grupo ang kanilang inabutan at tapos na raw ang hazing. Pero hindi nakalusot ang mga kabataan dahil sariwa pa ang mga pasa sa kanilang mga katawan. Tuloy sandamakmak na sermon ang inabot ng mga frat boys sa kanilang mga magulang. Nayari din ang eskwelahan ng mga bata na todo tanggi naman na pinapayagan nila ang mga fraternity. Huli kayo. Londa naman natin ang mga balita mula sa probinsya. Bukod sa apektadong kabuhayan, nagkakasakit na rin daw ang mga residente sa Poro Point, La Union dahil sa oil spill doon noong Martes. Kahit nalinis na ng Chevron ang tagas ng krudo, sakit sa balat at hika naman daw ang nakukuha ng mga residente. Payo nga ng DOH, doble ingat sa pagkain ng laman dagat dahil baka kontaminado ito ng langis at sakit sa atay ang abutin nyo. Ouch!
Iba naman ang stand ng presidente ng Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Reklamo ng isang estudyante pag nagagalit daw itong si Sir, nagiging hairstylist ito at sapilitang naggugupit daw ng buhok. Ang siste, kinakalawang pa raw ang gunting na ginagamit ni Sir. Inilapit na sa Commission on Human Rights ang reklamo. Pakapangit pang haircut talaga. 4 naman na mag-anak ang tinadtan ng saksak sa Lopez, Quezon. Kasama sa mga pinatay ay 2 minor de edad. Hinala ng ama ng mga bata, kanibal niya sa negosyo ang may pakana ng masakera. Samantala, ano ba ang pumapasok sa isip ng isang ina para ibugaw niya ang kanyang sariling anak? Mabuti na lang at nakatakas ang dalagita sa lalaking pinagbentahan di umano sa kanya. Makibalita tayo kay Mia Reyes. Labis na trauma ang nararanasan ngayon ng batang si Abby. Di niya tunay na pangalan. Umabot ng araw sa puntong ayaw na niyang pumasok sa eskwela. Sa edad kasi na 13 anyos, nagawa umano siyang ibugaw ng sariling ina. Nitong Lunes, persahan daw siyang isinama ng ina at pilit na isinakay sa isang tricycle kasama ang hindi nakikilalang lalaki. Tinakpan daw ng panyo yung bibig niya at isinakay siya sa tricycle. At doon daw ay nawalan siya ng malay. Paggising ni Abby, iba na raw ang suot niyang underwear. Pero dahil naiwang mag-isa, nagawang makatakas ng dalagita. Medical evaluation shows no evident anogenital injury at the time of the examination. Meron ding positive ecchymosis o yung tinatawag kiss mark. Agad namang inaresto ang ina ni Abby na kasalukuyang nasa Marilao Municipal Jail sa kasong child abuse. Ang masakla pa, una nang pinampon si Abby ng ina at binawi lamang siya nitong linggo. Tinutugis na ngayon ng mga pulis ang lalaking nang molestya umano kay Abby. Mia Reyes, News 5. Ito naman ang hindi gaanong magandang balita. Malamang daw na tumaas ulit ang presyo ng gasolina at ng diesel sa susunod na linggo. Ayon po sa Department of Energy, epekto raw ito ng kakulangan ng supply dahil sa tensyon sa Europe at sa Iran. Tansya ng Department of Energy, nasa 43 centavos ang pwedeng madagdag kada litro ng gasolina habang nasa 38 centavos naman sa diesel. Kung sakali, ito na ang magiging ika-4 na sunod na linggong nagtaas ng halaga ang mga produktong petrolyo. Usad pagong na andar ng mga sasakyan, yan po ang never-ending problema ni Juan. Pero ang heavy traffic, problem no more para sa mga kapatid nating FX driver. Ito po ang ating good news. Alas 8 ng umaga, bumper to bumper ang traffic. Pero may secret weapon ang FX driver na si Mang Mac para makaiwas sa abala. Magbabackdoor na ako mamaya. Pagdating ng White Lady, babackdoor na ako. Gabi 142. Ang kanyang radyo ay bahagi ng radio system ng mga kapwa FX driver. Makabagong bayanihan, kalsada style. Ako na nga sa traffic info. At saka kung halimbawa, masiraan man yung ibang kasama namin, marirescue namin. May sariling lingwahe ang mga driver. Mas maikli ang code. Mas madaling maibibigay ang mensahe. White Lady, kilo lang. Kilo lang, White Lady. Kaya tuloy ang mga pasahero, lito na sa kung anong sinasabi ng tsuper. Pag sabing kilo papa, sabihin. Parang okay, walang traffic. Sa shortcut na ginawa ni Mang Mac, ang dapat sana'y 1.5 oras na biyahe, naging 1 oras na lang. Lahat ng yan dahil sa tulong ng radyo. Pero hindi lang ito pampabilis ng biyahe. Iwas nakaw din. Pag sinabing naniningil ng pautang, yun na yun. Yun na yun, hold upper na yun. Sa halagang 7,000 piso kada unit, medyo butas nga lang ang bulsa naman ng driver. Pero dahil iwas traffic at mas maraming biyahe ang hatid ng radyo, mababawi rin daw ang ipinuhunan mo in no time. So yun ang code mga kapatid, nangungutang na or naniningil na, parang ganon. Ibig sabihin, hinuhold up daw sila. So dapat baguhin ng mga FX driver natin yan. Dahil ngayon, alam na ng mga kawatan yung code nila. Bukas na ang 26th anniversary ng EDSA People Power, ang tema ng selebrasyon, anong taya mo para sa Pilipinas natin? Magsisimula ang programa bukas alas 7 ng umaga, very early sa People Power Monument sa White Plains. Pangungunahan ito ni Pangulong Aquino kasama ng tradisyonal na marcha o yung tinatawag na salubungan. Pagkatapos nito, takbo naman si Pinoy para sa wreath laying sa Luneta. Kaya asaan po natin ang traffic. Dahil isasara ang 4th lane at 5th lane ng EDSA hanggang alas 3 ng hapon. Sarado din ang EDSA northbound mula Ortigas hanggang Santolan. Sa Maynila, isasara rin ang P. Burgos, Bonifacio Drive, Maria Orosa at TM Calao. Kaya partner, kung balak natin manood ng concert bukas, wag sa EDSA dumaan. Wag sa EDSA. Mag-ano na lang daw, mag-C5 kung northbound. Pwede. Oo. Yan, pero hanggang alas 3 lang naman ng hapon, partner. After that, all clear na. Okay, showbiz naman tayo ngayon. Yes, andito naman po ang mga latest chika sa local showbiz. Officially single na
ang actress at TV host na si Rufa Gutierrez. Pinawalang bisa na kasi ng Taguig RTC ang kasal nila ng Turkish businessman na si Yilmaz Bektas. Kinonfirm na rin ito ni Rufa sa kanyang tweet itong kanilang annulment ni Yilmaz. Nagbabakasyon ngayon si Rufa sa Boracay kasama ang kanyang dalawang anak na sina Venice at Lorraine. Balik Pilipinas naman si superstar Nora Honor galing sa US si Ate Guy para ipagamot ang kanyang lalamunan. Babalik pa raw siya roon para sa isang operasyon, isang pelikulang naka-line up na gawin ng superstar. At katulad naman ng dati, tuwang-tuwa ang mga Noranians na makita ang kanilang idolo sa airport pa lang sinalubong na sila, partner. Ang inaabangan dyan ay yung muling pagkanta nitong si Ate Guy. Kasi nga, di ba, kailangang operahan one more time daw ang lalamunan. And hopefully after that, bumalik na ang kanyang golden voice. Yan, mga Pinay na pang-international yan, si Rufa at si Ate Guy. At kagaya nila, partner, pang-international din ang isang probinsya dito sa Pilipinas dahil isinunod ng isang foreigner dito ang pangalan ng kanyang resort sa ibang bansa. So alamin po natin, anong probinsya kaya niya pinangalan yung kanyang resort sa labas ng Pilipinas? A, Cebu, B, Palawan o C, Bohol? Huwag pong bibitiw para sa sagot. Okay, at sa aming pagbabalik, syempre, patikim pa lang yan ng mga balitang hatid namin para po sa inyo. Mga paghahanda sa Baguio para sa makulay na Panagpega Festival. Silipin po natin, live na live yan. Mga bumubuting-ting sa mga bigating eroplano abroad. Aba, mga Pinoy pala. Ay, proud of you. At eto, tamang posisyon sa pag-upo, nagpapahaba raw ng buhay. Eto, partner, maganda to. Abangan nyo, handa ba kayong gumastos ng mahigit 1 milyong piso para matulog sa pinakamahal na hotel sa buong mundo? Silipin po yan mamaya sa pagbabalik.